Ang Ginoo manaa kaninyo, pagbasa gikan sa santos na ebanghelyo, sumala ni Lucas. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mubiya sa Jordan. Unya gidalay siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Nining panahon na wala mukaon si Jesus busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, kung anak ka sa Dios, himo ang pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kaninyo kining tanang gahom ug bahandi, kining tanang gitugyan kanako, ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kung muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Dios nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan siya, kung ikaw ang anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayan kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Diyos, ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa, sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Karon ani kita sa unang Domingo sa panahon sa Kwaresma. Ang atong ebanghelyo naglangkob o nag-asoy mahitungod sa unsa man. Tintal, no? O mangutana ko kinsa may wala matintal diri. Isa ang kamot ug ang tiil. Wa may nangisa murag kitang tanan no natintal. So mga igsuon, bisan ang sa atong ebanghelyo, atong nadungog, nga si Jesus gitintal. O kung tanaw nato ang tintal, wala joy tintal na dili lami. Diba? Or walay tintal nga dili nindot tan-aon. Or walay tintal nga dili, ingon nato, nindot sa atuang pananaw. And again, my dear brothers and sisters, when we look at the temptation of Christ in our gospel of today, si Kristo siya gidala ngadto sa disyerto o didto gitingtal siya, gigutom siya. Kung ang taong gigutom unsa may buhaton, pakanon. O gigamit kini kahimanan sa yawa para tintalon si Kristo. Niingon na ikaw gigutuman, himuang pan kining bato. Lain ba ang pan? Dili. Pero maigsuon, the point perhaps of our gospel, the first temptation that we heard in our gospel of today, dili man sala or dili man, mind you my dear brothers and sisters, ang tentasyon dili sala. Kung dili awhag kini para kita makasala.
Again, it is always a choice to sin. And that there are a lot of factors na kita makasalang. Usa nini mao ang pagtintal. Kay kung ang tintal sala, nakasala na si Kristo pero wala. Kung dili atong tan-aw na auhag lang kini. Ug kung kita giauhag naaman jud tay kagawasan na musulti og oo og dili. Diba? Pwede natong uuhan ang tintal, pwede sad natong balibaran. No? And again, the first temptation that we heard in our gospel of today was a very basic experience sa tao, ang kagutom. O kung kaning kagutom, hamtangan yun ni pagkaon, or we should satisfy the hunger. And this is a human experience. But my dear brothers and sisters, the point of the temptation, the first reading is to lure Jesus na sa iyang kagutom adto siya maminaw unta sa yawa, wa may tintal sa yawa. Pero ang giingon ni Kristo, dili sapan lamang mabuhi ang tao. No? There's nothing wrong feeding. But if we are enslaved with bread of the world, makasala kita. And that's why, my dear brothers and sisters, ang pagpakasala, no, ang description pagali ni San Agustin, it is a perverted love. It is a love that is disordered, and thus sin is a disordered love. No, we should feed our hunger, but not to become slave of this bread of the world. Because there are order of love. And yet when it is disordered, we sin. Ug mao ni ato ang nakita sa atong ebanghelyo. Dili ang pan may makasala kung dili nagpakaulipon kita, no, sa auhag sa yawa. Na usahay it is delightful, my dear brothers and sisters, kung tan-aw nato ang yawa maayo kay na siya. Mingon nato, he's a very shrewd salesman. Iya yun nang ibaligya ang iyang produkto na naay kaanindot. Gigutom ka kaon. No? Pero at the back of that invitation is to sin. Sa ikaduha, kung tan-aw nato, si Kristo gidala ngadto sa babaw, no? O tanyagan sila, o giawhagan siya, o gahom, o glory, no? The power and the glory. Power is per se it's not bad. Kitang tanan kinahanglan man ta og gahom to influence people, to move people, no? To lead people. We need power. But if we are enslaved with power, that is disordered love. Sala ka na. Ug mao ni giauhag ni Kristo, ni sa yawa ni Kristo. Pagpakaulipon sa gahom. Ug dili man na maoy gisulti ni, dili man na maoy nakita ni Kristo. Mao tong nakabalibad siya. And remember, the devil used the word of God to lure the Lord. And sometimes sin lurks even in good works or in good words. Mao nang usahay, magmatngon kita, magbantay kita. No? O kung tanaw na to sa katapusan nga tintal, it is what we call security. No? Kinsa may di ganahan na kita masecure. Mao bitaw manglakta sa atong balay, no? Kung natay kabtang ang ato kining tapigan, because this is a basic need also natong tanan to be secured. And the devil lured Christ na mingon, ambak diha kay naay mo sapnay nimo og mo protekta kanimo. But again, my dear brothers and sisters, Jesus did not listen to the words of the devil.
Kung tanaw nato ang mga tintal, nindot kaayo ni. Sa giyon pagali, walay tintal na dili lami. Walay tintal na dili nindot. No, maubito nang siguro sa kanta, tukso, layuan mo ako. No? Ang dami ng winasak na tahanan. So, kung tanaw na to. Pero mga igsuon, let us look at Jesus. How He said no to all this pleasing invitation to sin. Ug mao na siguro atong pamalandungan nganong siguro ang simbahan gipili ni isip usa sa mga pagbasa sa unang Domingo sa panahon sa Kwaresma to set tone, no, and how we can say no to the temptation. Perhaps our prayer, the collect, would invite us na ang mga Lenten practices would strengthen our will to say no to temptations. And what are those disciplines? Or unsa man namang gibuhat practices? Fasting, prayer, and almsgiving. And these things, these disciplines are not made for us to be punished. Dili ni para silutan ta maigsuon. But nindot kayo usa sa pamalandong sa usa ka Santo Papa na niingon na ang kining ang mga buhat sa mga kwarisma maghatag og kaangayan, a right relationship to God, to ourselves, and to our neighbor. When we fast, yes, we deprive something that we are comfortable of. No? Sa katong pagpanahon, unang adlaw sa Kwaresma na mao ang Merkulis Badlis, gingnan ka pagpuasa o pag-ayuno. You abstain and you fast. But remember, fasting is not only about depriving food, but the deeper meaning of fasting is you fast what is comfortable sa imuha. Kung ikaw, komportable kang manaot, siguro po asa sa. No. Kung ikaw ganahan kay kang maminaw og libak, siguro mas maayong mupuasa ta. Or ganahan kang manaot, siguro mas maayong mupuasa ta. So in short, fasting is about depriving na atong komportable para mas mahigugmata sa atong isig katao. No? And that is a deeper way of looking fasting. Even the Middle Ages, fasting is not only about taking food. Fasting through eyes. Unsay makita nato na makalayo sa Ginoo, atuan ng puasahan. Mga nadungog nato nga mga bati na makapalayo nato sa paghigugma sa uban, puasahan na nato. Or even our lips, dili ta magsultig dautan sa uban, atuan ng buhaton. And in that way, we prepare our hearts like what Jesus did. Nalig-on ang iyahang kasing-kasing sa pagbalibad sa tintal. No? When we pray, we have the right we foster right relationship with God. Kita pa naman, maingon ta, wala na dyan ko'y oras sa Ginoo, Father. Puro na lang trabaho. Or kung walay trabaho, puro na lang social media. No? Mangutana ko ninyo, pila ka oras ang inyuhang gigugol sa inyuhang mga gadget rather than pag-ampo. Unsay unang buhaton igmata, cellphone siguro dayon, no? I-check kung unsay unang trending na makita. And sometimes we are consciously doing it na pirmi lang tang parang automatic na nato na buhaton na. Pero usahay, we need to fast from that para to establish right relationship sa atong Ginoo. Or even almsgiving. What you deprive of yourself, others should benefit. And that is almsgiving. No? Sa ingon pagali sa usa sa among mga gagmayng paagi pagpakita of almsgiving is sa seminaryo mi sa una,
naman may budget sa snacks, no? O, kanang kwarisma, di lang sa may mga snacks. Among tigumon para ipakaon sa mga tao na nagpuyo sa kariton. No? And that's simple way of expressing almsgiving. What you deprive yourself, others should benefit. Even St. Augustine would try to highlight that. Sa ingon pa siya, what is surplus from you, kung dili na nimo ihatag sa mga kabus, ikaw kawatan. No? So kung naaday tay sobra or naatay mahatag, then di na to ihatag sa kabus, kita kawatan. And that is perhaps a deeper way of looking almsgiving. No? Dili lang kita mo deprive sa unsay komportable nato for the sake of punishing ourselves. No, but also a social justice na kita unta makahatag og tabang sa uban. Right relationship with our neighbors. My dear brothers and sisters, if we look at this discipline, it gives us something to reflect na kung kita di ay ato aning seryosohon ang mga buhat sa kwarisma, our will be strengthened. And in relationship sa tintal, kung ato ning seryoso, nung ato ning puy-an, pwede nato yung sultihan ang tintal nga dili. No? Kay kung mayroon ka, dili man ko matintal, Father, dili yun na tinuod. No? Dili yun na tinuod. No? Kay namgay kahapon lang, nang mista mi kahapon, siya din ako muka og baboy, pagbuak sa inasal, naabitay tambal, o natintal na dayon. No? Pero my dear brothers and sisters, perhaps we should take seriously the Lenten discipline so that our strength, our will be strengthened. And that is one of the spirit of Lent. Mabitong gitagaan tag 40 kaadlaw pagpangandam para ang atuang kasing-kasing sa gingon paga isa kanta, come back to me with all your hearts. And Lent becomes a transformative journey na unta atong kasing-kasing mausab para mas mahigugma sa atong Ginoo ug sa atong isip.